Konnichiwa minasan, and for today's video, this is a day in my life as a 24-year-old stay-at-home mom living in Japan. Today's July 26, 2024, Friday. Gagala nga kami ngayon, pero bago ngayon ay dadaan muna kami sa hospital para sa check-up nga ngayon ni Ethan. Simula nga ngayong araw ay may 4 nga na day off sila dear. Day off nila Friday to Monday. Naging 4 na araw lang naman kasi kasama na nga din yung Sabado at Linggo. Pati nga pala yung mga kapatid ko ay day off nga din. Pare-parehas kasi silang sa Suzuki nagtatrabaho at hindi lang sila same ng working place. At tawag na nila sa day off nila ngayon ay Suzuki Day. Ang ipapacheck up nga pala namin ngayon ay yung mata ni Ethan. So sobrang tagal nga namin naghihintay, ito nga't nagutom na nga siya at inaantok na nga din. So, sobrang pagod niya nga sa kakaiyak, nakatulog na nga rin siya. Pinatakan pa nga yung mata niya ng 3 beses at every 10 minutes nga din yun. At nung matapos yung 3 beses, maghihintay naman kami ng 30 minutes. Para nga daw yun bumukas yung pupil at para madali nga daw yung check up. Hindi pa nga siya pwede pa inumin ng milk hanggang sa hindi pa nga matapos yung check up. Kaya yun, tinurog niya na lang yung gutom niya. Katapos nga ng check up ay dumiretso naman kami kila ate para sunduin nga sila. Ngayon nga ay pupunta nga kami ng Chureito Pagoda. Kahit matagal-tagal na nga ako dito sa Japan, amaze na amaze pa rin ako sa toilet nila dito. Tignan nyo naman, naka-touchscreen pa nga itong mga pindutan. Ngayon na may baby na nga ako, ay na-appreciate ko nga rin na may toilet seat sila dito na para sa baby. Di tulad sa Pilipinas, kahit yung pagto-toilet mo ay may bayad. Kaiba pa yung presyo ng pagbawas at yung kaihi lang. Hindi ko naman nila lahat, pero halos lahat nga may bayad na. Anyways, kahit 1 hour na nga lang din yung biyahe namin kanina, hindi ko pa nga natatanaw si Fujisan. 3 hours pa lang yung biyahe mula sa bahay namin. Kung gusto nyo nga makita si Fujisan pag pumunta kayo dito, ay i-google nyo muna kung ilan nga yung visibility niya. Alam ko ngayong araw to lang, kaya in-expect ko na hindi talaga magpapakita si Fujisan. Pero naguho pa rin ako na bago kami umuwi ay magpapakita nga siya. Ewan ko ba ngayon na mahaba-haba nga yung lakad namin ay hindi ko pa nadala yung carrier ni Ethan. Sa dami ko nga iniisip kanina, hindi ko na nga rin alam kung ano na mga dadalhin. Hindi talaga maiwasang may iwang importanteng bagay. May 400 step pa naman to bago nyo nga marating sa itaas. May 200 nga pala papunta sa itaas. Depende sa inyo kung maghahagdan kayo o hindi. At syempre, ang fastest way ang hagdan. Nung una nga, hindi pa nga kami naghagdan, pero paikot-ikot nga yung daan, kaya nag-decide na kami na maghagdan. Napalaban na nga lang din si Dada sa pagbuhat kay Ethan kasi nga wala nga carrier. Halos 20 minutes nga kaming umakyat bago nga namin narating yung sa itaas. Nahirapan nga din pala kung i-edit tong video na to kasi sobrang haba nga ng araw namin at mahaba nga din yung video. At gagawa na nga lang din ako ng part 2 para hindi nga kayo maboring sa kakanood dahil nga sobrang haba na rin ng video. Para na rin mabilis ko nga matapos at ma-upload na nga din. Ngayon, hirap nga din talaga akong isingit yung pag-i-edit. Madalas kasi ngayon, sinasabayan ko nga rin matulog si Ethan para makapagpahinga nga din ako. Para may energy nga rin akong alagaan siya pagkagising niya. Buti na nga lang din may dala nga kaming electric fan at sobrang init nga din kahit hindi naman maaraw. Pawis na pawis nga din kami nung dumating dito at wala pa nga kaming dalang face towel. Kahit nga pala Friday ngayon ay medyo marami-rami nga rin ang pumunta dito. At feeling ko nga kung Sabado kami pumunta dito ay sobrang daming turista magpupuntahan. Dahil isa nga to sa mga famous na tourist spot dito nga sa Japan. Nag-TikTok na nga lang din kami at nag-picture-picture at bumaba na nga din. Ang lugar nga pala na to ay Peace Memorial at commemorate sa mga taong namatay nung war simula 1868 hanggang World War II. At naging famous nga din to ng sobra dahil nga sa ganda ng view na si Fujisan. And sad to say, hindi nga siya nagpakita nung nandito pa kami sa itaas. Ang next nga sana namin pupuntahan ay yung kita nga si Fujisan sa street at dahil hindi nga siya visible kaya pupunta na nga lang kami ng Fuji-Q. At wala nga lang din 20 minutes yung biyahe papunta doon. Gagawin ko na nga lang din part 2 yung video doon dahil mahaba-haba nga rin yung mga nakuha ko. At sakto naman pagkababa namin malapit sa parking, ay nagpakita nga si Fujisan. Pag bumalik nga kami dito ay sisiguraduhin ko na talaga na makikita namin si Fujisan dun sa itaas. At bago nga kami pumunta ng Fuji-Q ay bibili muna kami ng pagkain at gutom na nga rin kaming lahat. At sakto naman may bukas pa nga dito sa tabi ng daan. Doon kasi malapit sa parking ay sarado na yung mga maliliit na tindahan doon. Habang naghihintay nga kami ng order namin dito ni Dear, nakipagkwentuhan kami sa mga Pinoy na mga turista na nandito. At ang in-order nga pala namin ay burger at ice cream. At dito ko na nga muna tatapusin yung video na to at see you sa part 2. That's for today's video. Thank you for watching. Matane!